mga kamasa, welcome po sa aking channel. Bali, binus over ko na lang po itong video na to kasi nung binibidyo ko to ay nanonood ng TV yung aking asawa at maraming sound sa paligid. Kaya mas pinabuti kong hindi na lang magsalita at i-voice over na lang ang video na to. Bali, ipapakita ko lang sa inyo ang pagmamasa ko ng pandesal na mano-mano or manual, hindi po pinadadaan sa roller. Bali 15 kilos po ito. Bali nai-upload ko na po yung ingredients nito yung sa una kong video na how to make pandesal. Hanapin nyo na lang po dyan sa mga video ko sa aking channel kung gusto nyong itry yung aking pandesal. Bali ngayon ay nagsasala ako ng harina. Kailangan po nating salain yung harina natin sa tuwing gagawa tayo ng tinapay kasi marami pong minsan maraming bukbok or buo-buong harina na matitigas na hindi na kayang tunawin ng tubig. Kaya kailangan nating salain para hindi siya masama sa tinapay. Bali ito po yung pandesal ko na ginagawa ko sa araw-araw. 15 kilos po yun mula Lunes hanggang Wibis. Kasi Biyernes medyo nagdadagdag ako ng masa. Ginagawa kong 18. At saka tuwing linggo yan. Nakakamasa po ako ng isang sako pag linggo. At ngayon po ay nagtimbang ako ng asukal. Bali, lalagyan ko po ng kawang yan ang harina, yung sa bangka, pinagati ko sa gitna, kabilang gilid ng bangka, yung nilagay ko yung harina, tapos sa gitna ko nilagay yung mga ingredients, yung asukal at yung tubig, dyan din nilalagay. At ngayon po ay naglagay ako ng asin. Yan. Pagsamasamahin po muna natin yung mga kailangang tunawin. At ngayon ay maglalagay ako ng margarine. Bali yung pandesal ko po ay may margarine, pero optional naman po yan. Yung iba lard lang at saka mantika ang inilalagay. Susunod nating ilalagay dito ay lard or poriko or yung mantikang buo na para talaga sa tinapay. Yan yung kulay puti siya. Para sa mga wala pa talagang experience sa tinapay na hindi pa alam kung ano yung mga tawag sa mga ingredients. Doon sa mga biyasa na skip nyo na lang tong video kung ayaw nyo nang panoorin, pero nasa inyo din yan. Baka yung pamamaraan ko hindi nyo rin alam at yung pamamaraan nyo hindi ko rin alam, kasi tayo naman mga baker may kanya-kanyang diskarte sa paggawa ng tinapay. Hindi talaga magkakatulad ang pamamaraan natin. Ilagay lang po muna natin sa isang tabi yan. Huwag muna nating ihalo sa asukal at asin. Ilagay lang natin dyan sa may harina. Ayan, at ang susunod naman natin ilalagay ay tubig, pero wala nang laman yung aking galon sa loob. Kaya kukuha muna ako sa labas. Bali, mineral po yung nilalagay ko kasi mahirap na. At saka yung tubig dito ay hindi ko rin gusto. Minsan kasi nakikita ko sa tubig dito sa Nawasa is mapula. Para siyang may kalawang, kaya hindi siya sa
ihalo sa tinapay. Bali, tinitimbang ko po ang tubig nito. Nakasanayan ko na po kasing timbangin yan para panatili natin yung dating yung lambot, hindi pa iba-iba yung texture, ano bang tawag doon, yung ng tinapay, lambot niya. Kapag tinatakal kasi minsan matigas, minsan malambot. At ngayon po ay ilalagay natin yung gatas. Alas ka iba po yung aking nilalagay dito. At bali, isasama po natin yan sa timbang ng tubig, yung kabuuan ng timbang ng tubig. Kasama po yan sa timbang. Pati po yung tubig na ginamit yung pampaalsa sa yes or sub instant. Kailangan po kasama po sa timbang yan. Baka po kasi makapagtimbang na kayo ng saktong ng timbang ng tubig tapos hindi nyo pa nailagay ang gatas, tapos saka nyo ilalagay na timbang nyo na yung tubig. So, magiging malambot po yung pandesal nyo. Kaya kailangan kasama po lahat sa timbang yan, sa kabuuan ng timbang ng tubig ng pandesal. Ayan po yung sinasabi kong pinagpaalsa sa yes. Ayan. Bago po ako nag-umpisa magtimbang ng harina, nagpaalsa na po ako ng yes. Para bago po matapos yung pagtitimbang ko ay umalsa na siya. Lagyan po natin ng vanilla, pero optional na po yan kung gusto nyo maglagay. At saka ito pong ilalagay natin isang Eden cheese. Sa 15 kilos, isang box ng Eden cheese. Yung pong maliit lang na yan na box, regular size lang ba yan. Kailangan po nating gargarin yan. Medyo kinat ko na po yung paggagadgad niyan kasi medyo matagal, nakakapagpahaba sa video, kaya medyo kinat ko na siya. Ayan, at ngayon ay mag-umpisa na tayong maghalo. Kailangan muna nating tunawin yung asukal at asin. Tunawin lang natin siya haluin lang natin ng haluin hanggang sa matunaw. Yung iba po kasi inihahalo na sa harina yung asukal, asin. Ewan ko, may napapanood akong mga ganun. Pero ako po, tinutunaw ko muna yan. Dapat tunawin kasi pangit po yan kapag hindi natunaw. Makikita nyo sa tinapay yan, yung hindi natunaw na asukal at saka asin. Kapag tunaw na yung asukal, asin, ilagay na natin yung lard at saka margarine. At durugin din po natin yan bago natin ihalo. At saka yung mantika po pala, hindi ko nakat ko yata ito sa pag-edit yung pagtimbang ng mantika. Kailangan po natin lagyan ng mantika para mas magdagdag ng lambot po siya sa tinapay. Isa rin po kasi yan sa secret
para maging malambot yung tinapay, yung mantika. Yan. Kailangan lang po nating durugin yung lard, margarine, at saka natin unti-unting ihalo yung harina. Dahan-dahan lang po para hindi kayo malikabukan at para hindi na rin kayo hingalin, kasi kapag minadali nyo ang paghalo niyan, talagang hihingalin po kayo. Isa po yan sa dahilan ng paghingal, yung labo-labo ang paghalo. Pero kung relax lang po kayo maghahalo niyan, relax lang ang galaw nyo, hindi kayo masyadong mapagod at di kayo papawisan. Yan. Haluin lang po natin ang haluin hanggang sa mabuo na siya, mawala na yung harina na nakakalat dyan, dumikit na siya lahat. Sikapin po nating mahalo lahat yan, yung talagang wala na po tayong nakikitang harina. Ayan, at yan pong diskarte ko na yan ay para hindi po ako masyadong mahirapan. Inuunti-unti ko po siyang haluin. Yan na po yung final na halo ko. Kung medyo maraming pandesal nyo, hindi kayo mahirapan, yan, ganyan gawin nyo. Kasi pag hinalo nyo ng buo yan, medyo mahirap, mabigat. So, diskarte na lang po yan, sa inyong diskarte na lang din yan. Yan. At kapag nalagay na natin dyan sa isang tabi, kailangan na natin yung mantikang itinira natin. Yan. Kaya wag nyo pong iuubos ilagay yung mantika na tinimbang natin. Kailangan magtira po tayo ng kahit kaunti or 1/4 sa tinimbang natin, para hindi po siya madikit kapag hinahalo natin ganyan. Ilipat na natin dyan sa kabila, yung kabila naman ng ating lalagyan ng mantika para hindi siya dumikit. At yan, ganyang paraan po ng paglalagay ng mantika ay isa po yan sa nakakapagpa-crunchy ng balat ng pandesal. Kaya po minsan may nabibili kayong crunchy yung ibabaw ng pandesal, pero malambot po yung loob niya. Ganyan po yung pandesal ko, lalo kapag bagong hango siya. Crunchy po talaga yung niya, labas habang mainit. Pero oras na lumamig po yan, malambot na po siya. Yan. Kailangan po natin kayurin yung mga nasa gilid para hindi naman po masayang. Bisikan lang natin sa ibabaw hanggang sa maubos yung mantika na itinira natin. Yan. Diin-diinan nyo lang tulad yung ginagawa ko. Hindi na po kailangan ipaghampasan yung harina, yung masa. Baka yung napapanood nyo sa mga pelikula, gayahin nyo. Hindi naman po totoo yun. Ganyan lang yung pagmamasa ng mano-mano pandesal. Bali, ganyan po talaga lahat ng masa ko dito sa mga pang-istante na tinapay. Pero yung buns po ay
dinadaan ko siya sa roller. Kasi kailangan po makinis dun sa buns. At may nai-upload na rin po ako dyan, yung paggawa ng buns. Hanapin nyo na lang dyan sa mga video ko. At kailangan po natin itong baliktarin. Ay isang baliktad lang siya para malagyan din ng mantika yung kabila, yung ilalim. Ayan, ganyan po yung gagawin ko. Kaya nyo lang, bali itinutulak ko siya, tapos kinakabig ko naman yung kabila. Ayan, para mabaliktad siya, magpalit sila ng position, yung ilalim mapunta ulit sa ibabaw. Pasensya na po kayo kung medyo nabubulol ako minsan. First time ko kasi mag voice over ng video, at hindi pa rin tayo gaanong sanay sa pagpa-vlog. Medyo mahiyain pa tayo. Sana mag-improve. Hindi na lang din po natin yan tulad ng kanina, at iubos na natin yung natitirang mantika dyan sa huling na yan. Ilagay na natin lahat dyan sa ibabaw para hindi siya dumikit at mamalat. At kailangan po nating i-rest yan ng mga 15 to 20 minutes bago natin siya ilatag sa lamisa. At ikakat ko na rin po yung 20 minutes na yon sa video na to para mas umigsi po yung video natin. Kasi sobrang haba talaga, medyo maiinip kayo. Sana tapusin nyo to. So okay na, tapos natin, i-rest na natin to. Okay, ilatag na natin katapos ng 20 minutes. Bali yung 15 kilos na to, hinati ko siya sa 4. Bali 4 na cube siya. Pag pinahaba nyo siya doon sa bangka, hatiin nyo lang siya sa 4 kapag 15 kilos. At kung medyo nalilitan naman kayo doon sa 4, pwede namang gawin nyo lang 3. Pero para hindi kayo mahirapan sa pagbuhat, kailangan maliit lang. At saka i-flat natin ng bahagya yan sa lamisa para medyo lumapad siya. Pag kinat natin, pag binaston, na siya, malapad na siya. Yan, ganyan lang po ang aking paraan ng paglalatag sa lamisa. Depende na rin po yan sa technique. Makakakuha rin po ay ng sarili nyong technique sa paggagawa nyo ng tinapay. I-flat lang po natin siya para pag ginayat natin is flat na siya, hindi na tayo mahirapan mag baston. Pagkalatag ko niyan ay binabaston ko na rin po yan. Nire-recta ko na kasi malambot naman yung masa. Hindi naman siya makunat, kaya pwede na rin natin bastonin. Pero yung iba kasi nire-rest pa rin yan mga 30 minutes. Depende na rin sa inyo. Ako kasi medyo naghahabol ako ng oras kasi nagsusulo lang ako dito at kailangan kong matapos yan agad para hindi ako mapuyat. Bali minamasa ko nga pala yan ng alas 6 or alas 5, at yung paalsa niyan ay pang luto ng alas 4 ng madaling araw. Ayan, tapos na nating ilatag.
Okay po, hanggang dito na lang po ang ating video, at kung nakarating kayo hanggang dito sa dulo ng video, maraming salamat sa inyong lahat, at God bless po sa inyong lahat. Bye bye po.